Okay, ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ang gagawin natin, ituturuan ko kayo kung paano mag-layout ng 3-way switch saka 4-way switch. Kung paano yung mga connection nito sa wiring. Ito yung may isang ilaw na may dalawang switch. Yung 3-way switch, dalawang switch, isang ilaw. And then yung 4-way switch, yun yung may tatlong switch pero isa lang yung ilaw. Okay, so umpisa na natin. Okay, halimbawa meron kang switch 1, switch 2, okay, ito yung 3-way switch, 3WS, switch 1, switch 2, okay, and then halimbawa ito yung ilaw nyo. Okay, so ito yung line 1, then yung line 2. Okay, so ito yung traveling, and then ito yung return. Okay, line 1, line 2, ito yung 220 volts. Okay, so halimbawa ito yung toggle switch nyo, ito yung pino-pull and push and pull. Yan. So let's say halimbawa nandito nakakabit yung switch nya. Okay, and then nandito switch po yan. Okay, so ngayon sa ganitong posisyon ang ilaw po ay naka-on, may ilaw siya kasi kung susundan mo yung line 2 pumasok sa switch 1, then kumonek doon, tumawid dito, ayan, nakaswitch siya. Okay, and then papunta na siya doon sa ilaw. So ito na yung sa line 1. So ibig sabihin connected silang lahat yung mga switch. Okay, so ito kasi yung mga ginagamit sa sa mga malalaking bahay, or kaya yung merong mga up and down. Okay, kasi halimbawa ito yung switch mo doon sa ground floor, switch 1, and then yung ilaw nandun din sa sala kaya sa ground floor. Itong switch 2, ito yung nakalagay doon sa second floor. Okay, kasi halimbawa umakyat ka ng second floor, and then pagtingin mo sa baba nakabukas pa yung ilaw. So ngayon kung gusto mo siyang patayin, pupunta ka na lang dito sa switch 2 kasi ito nasa second floor lang naman. Hindi ka na babalik doon sa switch 1.
doon sa baba. I-switch off mo na lang dito kung naka-on yan. So kung dito ka na second floor, switch off mo lang ito. Ay imaginein mo na lang na ito naman yung na-cut off. Cut na yan, dito na siya naka-connect. Okay? Kung dito na siya naka-connect, so pagtawid niyan dito, open ito. So wala siya, patay yung ilaw. Kasi kung dito yan nakakabit, and then ito, open to, di ba? So ngayon, wala silang connection, putol. So ngayon, halimbawa, may dumating na tao sa baba, and then gusto naman pailawin yung ilaw, so isi-switch lang niya rito. So itong connected na ito, bababa yan rito pag switch mo. So mangyayari, open na ito, cut na yan, and then dito naman yung connected niya. So kung dyan ang connected, line 1, connected siya rito, pagtawid niya rito, connected siya. Kasi ito open na ito eh. Okay? So babalik na siya rito sa ilaw. Naka-on na naman siya. Ito kasi kahit on-off mo to, babataas mo yan, mag-on off yung ilaw. Ganon din dito sa switch 2. Pag on-off mo yan, patay hindi yung ilaw. Kahit saan mo yan i-switch, pwedeng mamatay o pwedeng umilaw. So, okay? So, paano naman gumawa ng 4-way switch, isang ilaw pero 3 switch? So, okay, ganito yan. Halimbawa, switch 1, switch 2, switch 3. Kasi 4-way ito, kaya 3 switch siya. And then, halimbawa, andito rin yung ilaw niya. Okay. So, line 1. And then, line 2. Okay. And then, yung traveling niya. So, ganito yung connection niyan. Ito, ko-connect to dito. Halimbawa, ito yung terminal niya. 4-way switch ito. Okay? Ito nga pala yung 3-way switch. Ito yung 4-way. Ito yung 3-way. So, dalawang 3-way, isang 4-way switch. Okay? So, itong isa, dito siya nakakonect sa kabila. Ito okay lang to kahit magkabaliktad dyan. Walang problema. Okay? So, ito, dito nakakabit. Okay, yung isa dito. And then, ito na yung return. Okay. So, okay. So, ito yung line 1. Line 2. 220 rin ito. Halimbawa. So, halimbawa, ito yung toggle switch. Ganon din dito. And then ito. So, okay. So, halimbawa, ito ay naka-switch dito. Ganon din ito. Okay. So, ngayon, bago ko ipagpatuloy yan, aalamin muna natin kung ano yung
spacing nito, yung laman nito sa loob kapag nag-on, nag-off. So, okay. So, ganito yan. Halimbawa, ito yung normal na position niya. Yung wires. Ito, connected na silang dalawa. Okay. Yan, parang tumawid lang yung wires. Pero, kapag nag-switch ka, okay, yung terminal, okay, pag nag-switch ka, ito, ang mangyayari nito, magko-cross ito. Not connected, then tumawid. Ayan. So, kapag naka-normal, ayan. So, gawin natin normal ito. Ayan. Normal siya. So, ngayon, pag sinwitch mo yan, ito mangyayari. Mag-i-ekis yung connection. Ito, mau-open na ito. Ayan. Mag-open yan, dalawa na yan. Ito yung magko-cross. Parang ganito. Magko-cross siya. Ay, not connected ito ah. Parang magko-cross yung switch niya. So ngayon, sa position na ito, anong nangyari sa ilaw? Ang nangyari sa ilaw is naka-on. Kasi kung susundan mo, line 2, pumasok sa switch number 1. And then pumasok sa switch number 2. Ito yung 4-way switch. And then tumawid. And then pumunta rito. So connected siya. And then papunta na siya sa ilaw. So ito naman, yung line 1. So, ibig sabihin, umiilaw siya. Okay? Kapag papatayin mo yan dito sa switch 1, halimbawa, nag-switch ka, imagine mo na lang na open na yan. So, dito naman siya nag-connect. So, open na ito. Dito siya nag-connect. Kaya ang mangyayari, patay yung ilaw. Kasi kung susundan mo yung linya niyan, line 2, papunta ng 3-way, papunta rito, and then dito, so ganyan. So, dito napunta yung connection. So, open siya rito. Kasi hindi pa to siniswitch. Okay? So, halimbawa, sinwitch mo ito open na ito. Okay? Open na yan. So kaya meron na naman ilaw yan. Kasi connected na naman siya. Kung susundan mo, ayan o. Connected. Ito open yan. So ngayon, halimbawa kung connected ito, pwede mo rin siyang patayin dito sa 4-way switch. So, pag in-on mo yan, ang mangyayari niyan, magko-cross ito. So, parang ganito. Ito, magko-cross. Oh. Okay? Kaya kung susundan mo siya, nag-cross na to, di ba? Ayan, nag-cross na. Ito, cut na ito. Kaya kung susundan mo, kung dito yung connection, papunta rito. So, dito na siya pupunta. Pagtawid niya rito, so, may connected na siya. Okay? So, kaya kahit alin dyan ang i-switch mo sa kanilang tatlo, mag-on off yan at mag-on off.
Okay? So, ganun lang mangyayari niyan. Palipat-lipat lang. Ito, magko-cross. Pag sinwitch mo, ganyan. So, kaya, kahit saan dyan, pwede mag-on off. So, ito naman, kung gusto nyong dagdagan, para maging 4 na switch yan, dagdag ka lang ng isang 4-way switch pa. Kailangan dito siya sa gitna. Kasi kailangan, ito yung 3-way switch, lagi yan nasa dulo, yung dalawa. Hindi mo pwedeng ipagitna yan sa 4-way switch. Kasi, hindi mo na yan masiswitch kapag nilagay mo yan dyan. Hindi na tama yung linya. So, pwede mong kahit gawin mo ng 10 yan eh. Dagdagan mo ng 10 4-way switch. Basta itong dalawa na ito, yung 3-way, laging nasa dulo. So, okay. Kasi, halimbawa, itong 3-way switch na ito, halimbawa, meron kang 3 palapag na building or 4 para hindi ka na bababa akyat kung papatayin mo yung ilaw. Halimbawa, meron kang building. Okay? Halimbawa, ito yung building mo. And then, dito yung hagdan. Paakyat sa second floor. And then, hagdan ulit. Paakyat. Okay. Bawa kahit ilang palapag yan. So ito yung ground, second, third, fourth. So halimbawa naglagay ka ng ilaw dito sa may hagdan para pagdadaan ka maliwanag. Ayan. Halimbawa ilaw yan. So kung mayroon kang gumamit ka ng 4 na switch, pwede yan kahit saan. So, ito pala, hindi ibig sabihin na isa lang yung ilaw yung pwede. Hindi. Pwede mo siyang lagyan kahit ilan hanggat gusto mo. Okay? Kasi halimbawa ito, may ilaw dyan, may ilaw dito, and then yung may switch ka rito sa ground, may switch ka rin sa second, may switch sa third, and then sa fourth. So, kapag pinatay mo yung isang switch dyan, lahat ito mamamatay. Pag ito ay magka-connected yung ginawa mo. Okay? So, kasi halimbawa, aakyat ka na sa 4th floor, halimbawa dito ka natutulog, o kaya sa 3rd floor, and then, yung ilaw sa baba, may iwanan mo. So, switch off mo na lang dito. So, patay na yan lahat. O kung may dumating man tao, pag nakita niya yung switch dito, pag on niya, iilaw na naman lahat yan. So, okay. So, bago ko nga pala tapusin na ng aking video, mayroon lang akong ipapakita sa inyo na eto. Ayan, ito po. Okay, ito. So, ito po ay isang diagram ng electrical wiring ng elevator. So, ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. So, ayan. Daming connection. Daming wire. Ayun, ito na yung sa mga button, floor by floor. So, ito naman yung wiring ng control, and then papunta ng motor. Okay. So, ayan, hindi ko na isa-isahin yan at marami yan. So, siguro, sa mga susunod ko na video, ayan yung i-upload ko. So, okay, para
makita ninyo kung paano ini-install ang elevator, pati yung mga safety, and then pati na yung electrical wiring. So ayan, kung sino yung mga interesado sa mga susunod ko pang video, huwag kalimutan mag-subscribe, and then like and share na rin, and then pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, hanggang dito na lang, hanggang sa muli, bye bye.